like a duck. Sandali. Okay. Dumating yata yung pinakamamahal nating Vice President, Inday Sara Duterte! 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 Okay. Turn around muna kayo. Oo, lagi magpadayon ko. Woo! Bisaya ko. Nakanotice mo? Akong Tagalog gahi. It feels to be home. At any rate, unya siguro, baka mamaya magsasalita ang ating pangalawang Pangulo. For me, kahit wala pang resignation si Marcos Jr., Sara Duterte is the rightful leader of this country. I repeat, Sara Duterte is the rightful, legitimate leader of this country. Not Marcos, never Marcos. Okay, balik tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, si Lisa Marcos, ang katuwang niya ay si Tambaloslos. Okay? Si Marcos Jr., tapos may 6 na taon, 2028 to 2034, hindi pwedeng tumakbo ang kanyang anak dahil bata pa. Sa 2034 pa pwede. Pero hindi nila ibibigayan kay Sara Duterte. Dahil takot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente. So kaya isisingit niya si Tambaloslos sa 2028 to 2034.
Remember, he walks like a duck. Oh wait, nakatrabaho ko yan si Martin. Pareho kaming congressman noong 2010. Ito meron akong sasabihin sa inyo. Noong 2010, nalaman ko na may 10 bilyong piso na dumaan sa kay Martin Romualdez. So, humingi ako sa kanya ng pansimento ng kalsada ko sa amin sa Biliran. 525 million pesos yun. Sabi ni Martin, huwag mong ibigay sa akin sa session hall. So mga kababayan, para kami mga magnanakaw nagtago sa likod ng main door ng session hall, binigay ko sa kanya yung request for 525 million pesos. 2 years later, nalaman ko na lang na na-release pala ang 525 million pero walang kalsada dumating sa distrito ko. Ang tanong ko kay Tambi, nasaan ang 525 million pesos? Baga binulsa mo na. Yan. Hindi mo pera yan. Pera yan ng sambayanang Pilipino. Kaya, kahit anong gawin ni Tambaloslos, hindi mananalo yan. So dahil walang chance si Tambaloslos, ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative. Baguhin natin ang konstitusyon. Yung walang hiyang babae na yan, na manipula ang election system, minanipula ang institusyon ng gobyerno, ngayon mamanipulahin ang ating konstitusyon. Kaya, mga kababayan, pigilan natin ang kanilang private initiative. Gawin natin ang lahat na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos yan. Kaya nga mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Ulitin ko. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Wala kang hiya! 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 Huwag nating hayaan mga kababayan na manaig itong ilusyonadang ito. Sinabi kong ilusyonada dahil kung napuna ninyo, nakahapon ko lang to napuna nag-junket ang walang hiya. Pumunta na naman ng Germany at Czechoslovakia. Na-notice ninyo ang handrail ng access boarding stairs ng eroplano? Puno ng bulaklak. O, ni-research ko yan. Lahat ng arrival, departure at arrival nila, may bulaklak yung hagdanan. Alam nyo, isang gamitan lang yan. Sabi nga ng kaibigan ko, buhay pa pero marami na silang bulaklak. O,